morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Bangon na po mga kapwa ko Pilipino. Alam ko po na may kanya-kanya tayong iniisip at inaalala sa araw-araw. Pero wag po nating kalimutan na isama rin sa ating mga dasal ang ating mga kababayan na nangangailangan pa rin ng tulong. Hindi man natin sila personal na malapitan at mabigyan ng mainit na yakap at pakikiramay, hayaan po natin ang mga dasal natin para sa kanila ang magbigay ng ginhawa sa kanilang mabigat na nararamdaman. Naniniwala po kami na ngingiti muli ang bansang ito dahil hindi po tayo papatalo dahil ganyan ang mga Pilipino. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Biyernes sa umaga, November 15, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito, alamin po muna natin ang magigilagay na ating panahon kasama po ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba po kundi si Mr. Henner Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Magandang umaga, Amor, mga kabayan. Magandang umaga po. Mr. Kitlong, kahapon po ay nabanggit natin yung magandang balita para sa ating mga kababayan. Ito nga po ay yung tuluyan na pong paglabas ng low pressure area na binantayan po natin ng mga ilang araw dahil ito nga po ay yung bagyong Zoraida na talaga naman po buti na lang po naging magandang balita para sa ating lahat yung paghina po nito matapos po itong maglandfall dito po yan sa may Surigao. So ngayon po na wala na pong umiiral na anumang sama ng panahon dito sa ating bansa. Ano po ba yung weather systems na inaasahan po natin ay iral sa ngayon? At ano po ba magigilagay na ating panahon para sa araw na ito ng Biyernes? Sa ngayon, makita po natin itong satellite image. Kunti na lamang po yung kaulapan na mayroon dito po sa Northern Luzon. Epekto po yan ng Northeast Monsoon o yung tinatawag nating amihan. Kaya't magdudulot po ito ng mahinang pagulan dito po sa Northern Luzon. Ito po yung region ng Ilocos, Cordillera, at ang Cagayan Valley. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Kabisayaan, magkakaroon lamang po ito ng bagyang maulap, maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan at pagkidlat pagdating po ng hapon o kaya ay sa gabi. Ayun po at alam na po natin na nabigyan na po tayo ng ideya kung ano po yung mga dapat nating asahan sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito ng Biyernes. Pero dahil nga po ngayon ay Friday na, sa darating po na weekend, inaasahan po natin ang tuloy-tuloy pa rin na relief and clearing operation sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo, lalong-lalo na po sa Visayas. Para po maging gabay sa mga magsasagawa nito at para na rin po sa ikapapanatag nating lahat, ano po ba magiging lagay ng ating panahon sa Sabado at sa Linggo? Opo, within 2 to 3 days, wala po tayong namamatang anumang low pressure o bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman po sa susunod na mga araw, pagdating po ng November 16, Sabado, dito po sa Metro Manila, may mga kulapan po na mangyayari. Subalit, nandun pa rin po ang araw, kumbaga bahagyang maulap po ang mga nating maranasan. Maliban na lamang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ganun din po sa November 17 sa Linggo, bahagyang maulap din po. At pagdating po ng Lunes, November 18, ganun din po, kumbaga diretso maganda po ang panahon natin. Mag-ingat lamang po tayo sa mga pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. Samantala sa Metro Cebu naman, ito na po halos sa buong Kabisayahan po ito. Ganun din po, bahagyang maulap po ang mararanasan nila. May mga pulupulong pagulan pagdating po ng hapon o gabi. Ganun din po sa November 17 sa Linggo po yan. At ganun din, pagdating naman po ng Lunes, may mga kaulapan po na magaganap. Maaaring may mga convergence po dyan pagkasalubong ng hangin. Kaya't magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pagulan. Samantalang dito naman po sa Davao, sa Metro Davao, sa Mindanao, ganun din po, bahagyang maulap din po ang maaaring maranasan mula po Sabado, Linggo hanggang Lunes. Maliban na lamang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog pagdating po ng hapon o kaya sa gabi.
Okay, talaga naman po nga naidetalye ni Mr. Kitlong ito nga inaasahan natin magigilagay ng panahon sa araw ng Sabado at sa Linggo. Kaya naman po alam na po natin kung ano po yung mga dapat nating paghandaan sa lagay ng ating panahon. Mr. Kitlong, maiba naman po tayo. Marami po ang nagsasabi na isa sa mga nagpapalala ng lakas at dami ng mga bagyo na pumapasok at umiiral sa ating bansa ay ang climate change. Gaano po ba talaga kalaking epekto nito o paano ba natin may ugnay ang climate change na ito sa panahon na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas? Well, unang-una po mga kaibigan, ang bagyo pong si Yolanda ay hindi po siya ang pinakamalakas na bagyo na pumasok sa ating bansa. Noong 1970, meron na po tayong pumasok na, ito po, noong 1970, ito pong bagyong Sisining, ito na po yung pinakamalakas na bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. 275 kph po yung kanyang malakas na hangin at kanyang bugsong hangin umabot po ng 310. Samantalang si Yolanda po ay nasa 235 kph po yung kanyang lakas na hangin. At ganoon din po noong 1987, 1991, mga malalakas pong bagyo yan, halos mas malakas pa po sa bagyong si Yolanda. Yung climate change po kasi matagal po na pag-aaral yan, aabutin po ng daang taon bago po tayo makapagsabi na mayroon nang naganap na climate change. Unang-una po, ang epekto po ng temperatura, ang epekto po ng climate change, unang-una umiinit po yung temperatura sa dagat. Mainit pang dagat, bumibilis po yung intensification ng bagyo. Gaya po na nangyari kay Yolanda, nagkataon po na yung karagatan ng panahon na po yun, masyado pong mainit at kaya mabilis po yung mabilis po yung paglakas ng bagyong si Yolanda. Sa ngayon po, kailangan pa ho ng mahabang panahon para para masabi natin na mayroon na pong climate change. Okay, yan po, naunawaan na po natin yan. Nataabangan po natin kung ano pa yung mga updates, mga pagbabago na mangyayari pa dito sa lagay ng ating panahon sa mga susunod pang mga araw at susunod pang mga buwan. And maraming salamat po Mr. Henry Kitlong sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga payo o reminders para sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon na mag-weekend na? Maraming salamat, Amor. Mga kababayan, bagamat maganda po yung panahon natin, bahagyang maulap, mas mainam pa rin po magdala po tayo ng panangga sa ulan dahil mamayang hapon o kaya pagdating ng gabi, may mga posibilidad po na magkaroon ng mga pag-ulan. Sa mga kababayan natin sa Kabisayan, lalo na po yung mga naapektuhan ng bagyong si Yolanda, ang amin pong taus-pusong pakikirami sa inyong lahat. Ayan nga po at nakasama po natin si Mr. Henry Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:57 a.m. at lulubog naman po yan 5:24 p.m. Ang moonrise po natin ay 3:42 p.m. Moonset naman po ay 2:46 a.m. Ang ating illumination ay 93% at sa darating na November 17, magkakaroon naman po tayo ng pagbabago sa ating phase of the moon. At para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 9:01 a.m. Yan po ay 0.52 meters. At ang low tide naman ay 2:52 a.m. Yan po ay 0.15 meters. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:08 ng umaga. Magbabalik pa po ang Panahon TV. Kaya tutok lamang, magbabalik pa po dito lamang sa Telebisyon ng Bayan.